inabangan. Mapagpalang almusal Dito, time. ang iglesia Happy Lord's Day. ay mayroong Almusal time, bigay ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9. sinusunod. Ama namin, nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kain na po tayo sa bigay ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkain ng almusal. Sa umagang ito, bigay mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, kain po. Maaring kung ano na lang ang gawin. No? The inclination of the church how to grow is structuralized. The book of Ephesians chapter 4 verse 11, 12, 13. Donut. A member will reach a certain height, a certain level in the church through the gifts and calling of the church. Sabi diyan in 4:12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So mahalaga mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay itinatayo ng maayos ng Diyos. Yan. Ang isang tao na inilagay ng Diyos sa iglesia ay magpapasakdal. Magpapasakdal. Kaya tayo naniniwala sa kapamahalaan ng sugo ng Diyos sa iglesia. When you read that in the book of Romans chapter 1. Lagay mo dyan. Ano ang sabi ni Pablo dyan? Na ating tinanggap at tayo rin naman ay naligtas. Oh? In verse 5, Romans chapter 1, verse 5. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kaniyang pangalan. In verse 6. At sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. In verse 7. At sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Makikita mo rito na ang kasakdalan, ang kaligtasan, ang pagkatawag ay nagmula sa pangangaral ng sugo ng Diyos. Kung paano ang isang tao ay nasasakdan, umaabot sa kapuspusan ng pangangatawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay nasa bahagi ng pangangaral at pagtuturo ng sugo ng Diyos. Kaya sa iglesia, mahalaga na ang ating pakikisama sa sugo ng Diyos ay puspusan. No? Dahil ang Diyos hindi pwedeng mawalan ng sugo. Ang iglesia ay hindi pwedeng mawalan ng pamahalaan. Habang ang Panginoon ay hindi pa dumarating, ang iglesia ay patuloy na pupuspusin at papalaguin. At mahalaga mga kapatid na tayo ay hindi lamang naniniwala kung hindi tayo rin naman ay nakikisama sa sugong apostol sa iglesia.
No? Kaya dito makikita natin na tayo ay papasakdalin. Ikaw ay papalaguin hanggang sa makamit mo ang antas na ang sinasabi ng Biblia na buong kapuspusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nagpapatuloy. Ano pa? What else is a responsible membership in the church? That we are continuously shepherding. Acts 20 verse 28. Ang ating pangangaral ay nandyan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. And by the grace of God, we have men, godly men, who rise through the ranks and become bishops in the church. In 1 Peter chapter 5 verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang Kasi pag-iisip. nga yung pagkano mo na Dito makikita natin yung gaas, kaya ang naman nauna pangangalaga wala sa sa iglesia, ikaw ay aalagaan. Nagtanong lang ako. hindi na siya balaan. Iingatan ka. Wala mo. Bakit? Tayo ay tupa. The Bible used the word shepherding. Shepherding means nagpapastor. Pinapastoran ka. At ang mga tupa ay napapastoran. Kung ikaw ay tupa, ikaw ay susunod. No? Kung ikaw ay hindi tupa, ikaw ay kambing. May mga kambing ba dito? Sino gustong mag-alaga ng kambing? You will be the goats, the greatest of all time. Di ba umuwi dito, But nakaload a ka na. shepherd, Nasa iyo a nag-load. shepherd Oo nga, is pero hindi ko shepherding naman in the siya- Ano, Bible. kasalanan ko ba yun? Shepherds Na ano, the sheep. Hindi ko naman Ito ay hindi ko alam kung tulad nalagyan mo, kay hindi ko Kristo nag-check. na mabuting Diba, pastor. yes, tanong mo ako. No? Kaya dito, Pero wag mo gawin ako may kasalanan yan. sa Ano iglesia, nga ako, nalito ako doon. may Kaya hindi muna ako yung nangangalaga pagtawag. sa atin. May mag-aalaga sa iyo. Sabi mo, tinatanong kung meron Maganda ng gas. po ba yun? Kaya May tinatanong ko sino kasi ba ano, nag-aalaga sa pagluluto. atin? Sino ang nagpapakain sa atin? Because bilang anak ng Diyos, ikaw ngayon ay may espiritu na ng Diyos. At ang espiritu ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin that men shall not live by bread alone, but by every words that comes out in the mouth of God. Kaya ang bawat isa sa atin ngayon ay pinapakain ng Diyos sa loob ng iglesia. At dapat ito ay gawin ng may kasipagan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Dadapat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Kinikilala natin ang mga nagpapaalala sa atin. Hebrews 13 verse 17. Bakit? Yan, sila ang nag-aalaga sa ating kaluluwa. At dahil dito mga kapatid, sila ang magsusulit. Sila ang magsusulit sa ating kaluluwa. Kaya mahalaga
na sa loob ng iglesia, may alam natin ang ating dapat gawin. In our Sunday school right now, we are not filled with members. There are ministers of the Word of God. There are pastors. There are Bible students. There are sacrifice. And one of which is one of the most important part of the church are elders. Ang mga tinaguriang matatanda sa iglesia. They are elders because they have reached a certain level in the church. And with responsibility has accountability. No? We in the church, there are committee members. There are now we have officers in the church. We have adult men and women officers. We now have youth officers. Kaya palago ka ng palago sa pananampalataya. At sa pagkakataong ito, with the responsibility that you have, lumalaki ang iyong kabigatan. Do you get it? Sino sa inyo ang may kabigatan ngayong umaga na kahit papaano'y dalhin ang inyong mga kapamilya sa church? As a parent, I want to congratulate your government in your family. I want to congratulate your mom and dad who brought you in the church. Sino sa inyo nagpapasalamat pinalaki sa loob ng church? Sino sa inyo nagpapasalamat pinalaki sa sabungan o sa saklaan o madyungan? Mahalaga at ang malaki ang maipagpapasalamat natin dahil ang Diyos ang nagbibigay ng responsibilidad na because of that, your responsible membership. You know, it's not easy to govern. A responsible membership sees to it, a responsible member sees to it, that his or her duties are being met. For example, the duties and responsibilities of the elders. Nung sila ay hindi pa elder, darating na lang sila sa church. Linis na at maayos na ang lahat ng bagay. Sino sa inyo dito nag-map pa nung dumating? Hindi na kayo nag-map. Bakit? Kasi kagabi, naglinis na. Maayos ang bahay-sambahan. Bakit? May mga taong minabuti na mag-ayos sa loob ng iglesia. Kaya merong mga taong hindi nakakatulog kung hindi nakapaglilinis sa church. Our elders are doing holy things such as taking care of our Holy Communion. No? We should thank our elders. Our ministers, the whole day of Saturday, they are going through house to house. Bakit? Nangangalaga sila sa kaluluwa ng tao. At salamat sa Panginoon, tayo ay kinatok, hindi nagsawa yung pastor. Kahit minsan tinataguan natin ang mga ministro ng Diyos. Mahalaga mga kapatid na ang iglesia ay lumalago sa kapamahalaan. It is one way. Pag dumadami ang namamahala, ibig sabihin, lumalago ang church. Kaya dito, merong eldership. May eldership in the church. It is impossible for the church to have a direction without leadership. Leadership. And every step of the way, sa bawat antas,
ng ating paglilingkod, diyan dumarating ang pagkakataon na tayo ay lumago sa ating pamumuno at paglilingkod sa Panginoon. For example, you take one step to being, let me see, what would be the easiest ministry in the church? Ushering. No? Yan na yung pinakamadali. Ikaw ay tagapagdala ng mga kapatid na dumarating sa church. Tiga-greet. No? Tiga-greet sa church. Hindi ka forever dalo lamang ng dalo. Ikaw ngayon ay lumalago sa paglilingkod. Bakit? Because as a greeter of the church, before you could just come in at 7 or at 6, now you have to come in a little bit early. Hindi po ba? Lumalago ka. Next thing you know, you could be part of the media team. The media team. If you know how to use a computer, you can substitute Sister Janine na laging tama ang verse. Sister Janine. You can substitute Sister DJ. Is that DJ? DJ in the youth. There. You can substitute our switcher there. You could substitute sa inyo pong layunin. Ito po ang aming pagkakatiwala at pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord, glory to God. Today we are here because of the unchangeable truth that we are made to be worthy, to be worshipers of the Lord. And in worship, it should be our heart's desire that we feel the moving of the Holy Spirit. Real worship is when we acknowledge who our God is and be consumed by His Spirit, and to set aside other things and fully look on the greatness of God. True worship is giving all that we have just to exalt the name of our God and the one who saved us, the author of our salvation, the reason why we worship Jesus. Once again, it is our invitation that you join us, the QCGC, as we ask the Holy Spirit to dwell in us in this holy sanctuary and pour out the power of the Lord here. Right now, we are expecting miracles to happen as we sing this song to the Lord. Glory to God. Let us praise the name of our God. Hallelujah. Hallelujah. The sound of heaven touching earth.
kinuha ko yung gas. What our hearts desire. Deliver kami yung gas, naubusan po. Sige kaibigan, hanggang dito na lamang ano. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like. Share na share. Kayong mga na-share, mag-share din kayo. Nawaitat lang kayo ng video na sa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Happy Lord's Day po. Lord's Day.